Tungo naman tayo, dahil ang title nga po natin, Banana Republic Impeachment at 2025 GAA. Yung unconstitutional, illegal, invalid, immoral, unconscionable way of treating people's money. Meron pong nailabas na balita, ininathala po ito, nais ko lamang pong ituwid sapagkat ako ay personally, nananawagan po ako sa inyo ilang araw na, hindi ba? Sabi ko, tulungan natin, suportahan natin, protektahan natin. Yung aking co-petitioner, kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Ungab, si Congressman Sid Ungab. Sapagkat yan po'y marangal na tao, dating bangkero, at wala pong bahid ito ng korupsyon, humawak sa napakalalaking komite ng mababang kapulungan, naging accounts, naging pinuno ng Committee on Accounts ng House, yung mahawak po ng pananalapi ng mababang kapulungan, wala pong issue ng korupsyon. Naging chairman po ito ng appropriation at naging patas, naging fair at naging transparent po siya sa kanyang mga dealings at naging vice chair po ito ng Ways and Means Committee ng mababang kapulungan. Sabi ko, tulungan natin, protektahan natin, suportahan natin sapagkat siya po yung talagang marunong pagdating sa budget process at magbabantay. Alam ho ninyo, may isinulat na, ito talaga, sasabihin ko sa inyo, may inilabas na lang, may nailathala ang Philippine Star na fake news. Dinescribe po si Congressman Sid Ungab, basahin ko po describe Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumor. Sa Tagalog pa, si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mangbabatas na nagsimula ng chismis. Si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung nagsimula, yung mambabatas na nagsimula ng marites doon sa mga alleged blank items in the 2025 National Budget Bill. Kaya po siya fake news. Unang-una, wala pong rumor, wala pong chismis. So malinaw ho agad yon. Pangalawa, wala po kaming inallege na blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang nakita po ni Congressman Sid Ungab, ang nakita ko po, ang basihan po ng aming petisyon sa Korte Suprema, hindi po yung blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang blanco po ay nandoon sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. Kaya fake news ito. In defense of my good friend Congressman Sid Ungab and for the sake of truth and fairness. At sinabi nila, ng pag-report po ng Philippine Star, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po iyon. Because that is precisely the bone of contention sa aming petisyon. Wala pong rumor, wala pong chismis. Nakita po namin yung blanco sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. At hindi po iyon typographical error lamang. Ang blanco po, wala pong blanco doon sa General Appropriations Bill. Wala pong blanco. At hindi ho namin sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco po ay sa BICAM report, hindi po sa GAB. Kaya malisyoso itong report na ito na kung saan nilalarawan si Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumors on the alleged blank items in the 2025 National Budget Bill, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po ito ng Philippine Star. Mahiya naman kayo doon sa inyong pamagat, truth shall prevail. Hindi po truth ito, fake news po ito. Wala pong chismis, wala po kaming inallege, wala po kaming claim na blanco, yung na may blanco doon sa National Budget Bill or sa GAB. Ang blanco po, yung 28 items na blanco consisting of 13 pages ay doon sa Bicameral Conference Committee report. Wala pong blanco, kaya nga po ang aming tanong, may blanco doon sa BICAM report. Pagdating doon sa General Appropriations Bill, nawala po yung blanco. Kaya nga po, di ba ang tanong natin, kanino?
sinong makakating kamay ang nagpuno ng blanko. Wala pong pwedeng gumalaw doon. Sapagkat pag yan po ay ratified na, signed and approved by the Bicameral Conference Committee members at ganun din po sa plenaryo, hindi na pwedeng galawin yan. Ano ho? So walang blanko talaga. Sa National Budget Bill, ang blanko ho ay nandoon sa Bicameral Conference Report. Ang tanong, hanggang ngayon, tanong pa rin po yan. Sino o kaninong makakating kamay ang nagpuno ng mga blankong yon? Huwag nating kalimutan yan sapagkat budget season na naman. Di ba? Budget season na naman ho eh. Pag-uusapan nyo higit na malaki, 6.8 trillion pesos more or less. 2026 national budget. Hindi pa ho tapos ito. Hindi pa sinasagot, hindi pa nasasagot. Sino nagpuno ng mga blanko sa Bicameral Conference Committee report? Kanya ito nauwi sa isang General Appropriations Bill na nawala yung blanko. Kaninong makakating kamay o sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blankong yan? Kaya ngayon tanong ko nung araw pa babae ba siya yung may makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo sila? O marami sila? Yan po yung nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Yun nga po ang naging problema. Nawala yung blanko sa Vice-Cam report, nalagyan ng figure, ng item, etc. sa General Appropriations Bill. At yung maanumalyang General Appropriations Bill na yan, yun po yung pinadala sa tanggapan ng Pangulo at yun din ang napirmahan o pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun po yung factual narrative na dapat itinuwid sana ng Philippine Star. Ano? Hindi po yung typo error. Hindi ba? Hindi po typo error yon. Ulitin ko Unang-una, hindi po chismis yung naging pahayag ni Congressman Sid Ungab. Kasama po niya ako doon No? Ito po yung actual na kaso. Ito po yung actual na kaso. Naka-file po ito. Diyan po nakalagay. Kitang-kita naman dito. Riniceive po ito ng Korte Suprema. Na-receive po ito noong January 27, 2025 at 4:25 p.m. At ito po ay docketed na for certiorari and prohibition SCGR number 277975. Ito po yung kaso. So malisyoso yung pagsasalarawan kay Congressman Sid Ungab ng PhilStar. Hindi po ito rumor. Hindi po ito chismis. O hindi po ito marites. Yung inyong pong pagsusulat ang marites. Ayan po yung kaso Paano naging rumor? May petisyong nakabinbin sa Korte Suprema. Ayan po. Pangalawa. Hindi po ito maaaring ituring na mere typographical error. No? Ipinakita na po namin ito dati. Papakita ko lang po uli sa inyo dahil panahon na naman po ng budget. Ito nga po yung BICAM report, kagaya po nito. Ang daming blanco. Huwag natin kalimutan sapagkat hindi pa po tapos ito Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Ibalik natin ang usapin dito sa mahalagang usapin panlipunan na dapat po nating patuloy na pinag-uusapan. Ito pa ho. So hindi po chismis to. Mali po yung report ng Philippine Star. Hindi po makatarungan na inyong yuyurakan at malisyoso yung inyong pagsasalarawan sa isang napakamarangal na tao, si Congressman Sid Ungab. Hindi po aatras yan. Lalo nyo lamang siyang sinisilaban. Lalo lang pong bubuhayin natin ang kasong ito. Lalo nyo lang pong sinisilaban yung pagmamahal ni Congressman Sid Ungab sa mamamayang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ho, ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong Bicameral Conference Committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina, but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Ano ho?
Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin kargado yan Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? May kaso nga sa Korte Suprema. So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga nailathala na Nailathala na at masagwa yung pagsasalarawan. At ayan pirmado Ito yung blankong bicameral conference committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan sapagkat hindi kami papayag mga petitioner na tatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po, paanong naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Itong mga blankong bicameral conference committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action, whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema. Certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. Dated po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti, para lang po hindi sila mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yung po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat dyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na sisirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina. Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na. Pagkatapos nila itong aprubahan, pagkatapos nila itong pirmahan, blanco nga 28 items blanco. Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi iyon. Tapos na yung proseso.
Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratifikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan eh. Di ba? Printing na lang yan. Ang problema, merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema. Pinapigil po yung oral argument. Umabot na po sa oral arguments na dapat, ibig sabihin na establish na po lahat na may jurisdiction ng Korte Suprema, yung lis mota, yung pinaka-kontrobersiya, susceptible of judicial recognition, review, at adjudication, malinaw na po yan, yung standing ng party, nandyan na po yan, at malinaw din po, gamitin din po natin yung in-invoke na constitutional provision ng Supreme Court sa kaso na inihain po ni Vice President Inday Sara Duterte at ng mga abogado sa pamumuno ni Attorney Israelito Bobe Torion at Martin Delgra. Yung Article 8, Section 1, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded jurisdiction ng ating korte. Ano po yung expanded jurisdiction? To determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Pwede na po yan, hindi na po pwedeng sabihin beyond the jurisdiction of the court. Basta't merong seemingly aksyon na in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion ng kahit na sinong antas ng gobyerno, maaari pong itong silipin ng Korte Suprema, maaari po itong aksyonan ng Korte Suprema. Ano? So meron po tayong actual case. Meron po tayong actual controversy sapagkat na-establish na po natin yan at pera po natin mga Pilipino ang nakasalalay dyan. And I think and I believe we were able to show yung prima facie grave abuse of discretion in the assailed act of Congress, of the Senate, and even of the Office of the President na pinirmahan yung maanumalyang 2025 national budget na nagkakalagang 6.325 trillion for 2025. Next year, higit po mas malaki. So, hanggat meron pong actual case, meron pong actual controversy na justiciably recognizable at actionable. Sana ho ay aksyonan na rin ito ng Korte Suprema. At hindi ito maging moot in academic kapag naipasa na po yung 2026 national budget, baka naman maging ground ng dismissal, moot in academic na. At nawala na yung actual case, nawala na yung actual controversy kasi naipasa na yung budget sa susunod na taon. Sana po hindi ganoon. Ang marami nga tayo nakakausap na kapwa natin abogado, wag sanang mauwi yung tinatawag na Mona Lisa na nahiga doon, nahimlay doon at doon na rin namatay. Wag din sanang upuan. Maganda yung naging desisyon sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung pagpuna doon sa inaction ng Secretary General at ng House of Representatives is equivalent to a positive act. Ano yung positive act na yun? Yung kanilang pag-upo, pag-dribble, paglagay sa freezer or freeze the ball nung naunang 3 impeachment complaints. Sana, ganun din ang maging pananaw ng Korte Suprema. Hindi pwedeng hindi nila aksyonan yun dahil pag hindi mo inaksyonan, yung hindi mo pag-aksyon, aksyon po yun eh. Para lang maintindihan din ninyo. At sana, alalahanin po ng ating mga kagalang-galang na hukom, yung binanggit din po nila. Yung Article 11, Section 1. Public office is a public trust.
public officers and employees. Pat may empleyado po rito dahil for a while, di ba, inilalaglag ng mga mambabatas yung mga empleyado ng Senado at empleyado ng Kongreso na bahagi umano ng TWG nila, yung Technical Working Group. So yung public office is a public trust. Article 11, Section 1, public officers and employees. Yun po yung mga miyembro ng Technical Working Group must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, and loyalty and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. So yun po, para hindi tayo maging banana republic, if I may borrow the term recently used by the Senate President na kinikilala niya yung pagbasura diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ganun din po sana dito sa ating nakabinbin na illegal, immoral, invalid, unconstitutional, unconscionable 2025 national budget. Aksyonan po din sana ng Korte Suprema using the same invocation that they've used dito sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, yung Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded certiorari jurisdiction ng Supreme Court, yung Article 11, Section 1, Public Office, Public Trust Doctrine na nandyan din po at in-invoke din po ng Korte Suprema yan. At akmang-akma po Kaya pwedeng gamitin yung mga linay down po dito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that there is a right way to do the right thing at the right time. Dagdag ko po yung right motivation or right reason.